Hello po mga sir, mga ma'am. Sa video po ito ay ating talakayin kung bakit po ba ang mga ganitong klaseng truck na mga China truck na tinatawag o mga 12-wheeler dump truck ay ipinagbawal at pinagkaisahang iban sa mga munisipalidad at sa ating mga pangunahing kalsada, lalong lalo na nga sa Metro Manila at sa mga toll gate, lalo na rito sa NLEX. Tayo po tuklasin natin at alamin natin ang kadahilanan nito at akin pong ipapaliwanag sa inyong lahat. Okay po, commercial po muna tayo. So, mga paps, mga sir, mga buddy, ito yung dahilan na hindi naman natin po pwedeng kaila na kung bakit ang DPWH o kahit ang ilang ahensya ng mga local government ay naging mainit sa mga ganitong klase ng truck. So imagine niyo ako nag 12-wheeler dump truck din ako, pero hindi ko na-experience yung ganito kataas na karga na halos mabuwal na yung truck. Tingnan nyo naman ang posisyon ng truck na yan, tagilid na. And maniniwala ba kayo kung gaano ang yung ganitong taas ng dump truck ay kung gaano ang nagiging gross capacity nito? Ito, estimate ko lang ito, hindi ito bababa ng 100 tons gross. Bakit ko nasabi yan? Kasi ako nung nagda-dump truck pa sa Dasmariñas, ang gamit ko ay water level na China truck din, na 12-wheeler. Ang standard height nito ay 180. Yan ang water level ng mga 12-wheeler dump truck na galing China. But open naman, kahit naman kasi sa mga 10-wheeler sa pool pa, naging abuso na ang maraming hauler sa ganitong sistema. So sa 180 na sinasabi ko na yun, ang gusto ng aming management ay dagdagan namin ang aming karga na kailangan hindi bababa ng hanggang 200. So sa 200 na yon hanggang 220 na height ng dump truck, at ang haba nito ay nasa mga 700 more. Ito ay gumugross na ng halos 75 tons. Imagine nyo yun, walang palong yun, walang yun. Meron lang tayong konting doon, konting dagdag na ganun nga. So kung susunod tayo do sa 180 na water level ng mga ganitong klase ng dump truck, sa 180 tapos ang haba halimbawa ng dump truck mo ay 700, yan ay go-gross na ng 65 tons. 65 tons pataas yan. Sa 180 po yan, Kaya talaga namang hindi naman natin masisi yung mga dinadaanan natin na talagang sa 12-wheeler na naranasan ko dyan. Ang minumura ako sa mga dinadaanan namin, lalo na nung naghahakot kami rito sa Maragondo na lupa nga lang din yung pangarga natin, hindi naman siya ganun kabigat. Lagi na kami napetisyon ang mga nakatira dong dinadaanan namin yung barangay, kahit na kami nagbabayad ng passway, kasi naman talagang nadudurog yung kalsada. Imagine nyo to, ganito kabigat Sus Mariosep, paano hindi magigiba ang kalsada natin na to? Kaya hindi naman natin pwedeng masisi nga ang gobyerno kung pag-initan tayo sa ganitong tayong mga driver. Di naman natin gusto yun, sino ba may gustong ganyan na actually yung ganyang kabibigat na karga, sobrang suffer lang driver dyan, sobrang perwisyo yan sa driver at pahinante, dahil hindi naman makakasurvive ng destination yan lagi po yung lagi yung kung hindi sabog ang gulong, pinakamahina mong dyan, maplatan ka, gano'n. Sa sobrang bigat, nag-iinit ng gulong, tubeless man yan or tube type man yan, pag nag-produce ng init yan na hindi na kaya ng
nag-design ng gulong o kanyang capacity, talagang sasabog at sasabog yan. Isipin nyo naman yan, kung gaano kataas yung truck na yan. Diba? Ang buhay dump truck driver hindi po madali, mga kaibigan, mga sir, mga ma'am. Alam nyo lang. Yan, sa ganyan. Talagang nagtetengan lipya na lang din kami riyan. Kung kami man ay namumura dyan ng mga pinagdadaanan namin ng mga talagang mahigpit yung halimbawa sa isang subdivision o sa isang barangay man, pag nadaan kami riyan talagang nako, sobra. Hindi mo makakain yung mura na binibigay sa iyo ng aming mga nadadaanan. Okay mga paps, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. At naway kahit paano naunawaan tayo ng ating mga kasama sa lansangan na kahit anong klaseng driver man yan o kung ano man, sana naunawaan tayo. Maraming pong salamat. Ingat po ang lahat. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.